po sa inyong lahat at tayo po ay kakaroon ng ganitong gawain alinsunod sa sinasabi ng Romans 13 na tayo po ay magpasako sa mga namumuno sa atin. Kaya po ginawa natin yung ganitong setup at isa pa po ay hindi naman po nila tayo pinagbawalan sa ating pagsamba, kundi kaya po nangyari po yun ay para po sa ating kalusugan, tayo maingatan na hindi maawahan po ng virus. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 14. Sabi po rito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya ang nalikha. Sa Kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nag-api kailanman ng kadiliman. At naparito si Juan ay sinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito, na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian. Tunay na kanya bilang kaisa-isang anak na ama. Siya ay uspos ng magandang loob at ng katotohanan. Ang Diyos po ang may taas sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin. Pangunahin po kami sa gawain ito. Ikaw po ang siyang tayong maluwalhati sa ganitong setup, Panginoon, at patuloy na aming sinasamba. Maraming po salamat sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin. Muli po namin, kami po'y linisin at patawarin po ninyo sa aming mga kasalanan. Maraming po salamat sa inyong pagtuloy sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Natapos na po tayo sa Revelation, sa aklat ng pahayag, kaya po ngayon ay mag-aaral tayo sa bagong serye sa aklat ng Juan. At ito nga po ang unang mga talata at kapitulo na pag-aaralan po natin. At ang pamagat po ng talatang ito ay the Word, the only hope of man. Yung salita, ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Apat na bagay yung tatalakayin natin. Una, verses 1-4, ang katangian ng salita. Yun po yung una. Number 2, ang pangangailangan isugo si Juan. So yun po yung number 2. Number 3, ang dalawang klase ng pagtugon sa kanya. At number 4, ang pagdeklara bilang anak ng Diyos. Makikita po natin sa talatang 1 ay 3 beses na inulit yung salitang word o sa Tagalog, yung salita ay 3 beses inulit sa isang talata. Na una, nung pasimula ay naroon na po siya. Kasama na siya ng Diyos at siya ay Diyos. At inulit na naman sa mga sumunod na pangusap sa verse 2 na kasama siya ng Diyos.
Sa John chapter 17, verse 5, ay ganito po yung sinasabi. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang taglay ko ng kasama mo bago palikhain ang sanlibutan. Ang nagsasalita po rito, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At yung pong salita niya ay pinatutuhanan yung sinabi sa verse 1 and 2 na siya ay kasama na ng Diyos bago palikhain ang sanlibutan. At pangalawa, sinabi rin po dito na meron siyang kaparehas ng kaluwalhatian ng Diyos nung kasama niya pa ang Diyos bago palikhain yung sanlibutan o yung lahat. At nawala ng ito, hindi na sikapantay nung siya ay magkatawang tao. Kaya dito sa talatang ito, sa John 17, malapit na po kasi siyang mapako, buhay na magulit, katapos mamatay, babalik na siya doon. Kaya yun yung sinabi ng Panginoong Jesus na mararanasan niyo ulit yung ganong klase ng kaluwalhatian. So makikita natin, yun yung kanyang katangian na sinabi sa verses 1 and 2. Verse 3, sabi po rito, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang pinang sinasabi po nito, ang Panginoong Jesus, ang Creator. Sabi nga po sa Colossians 1:16, sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, ang mga trono, kapangyarihan, tagapamahala, o may kapangyarihan. Lahat nga ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. At ito'y para sa Kanya. So, makikita natin sa Bible, maliwanag, may Diyos, nilikha din lahat ng bagay. Pati tao, siya rin yung lumikha. Sa secular, hindi po ganoon. Sa science, nilikha yung lahat ng bagay by chance. Nilikha yung tao through evolution. Pero sa Bible, maliwanag, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. At mula sa wala, nagsalita ang Diyos, nagkaroon. Verse 4, sa Kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. So, sa Kanya galing yung buhay din sinasabi, ilaw ng sangkatauhan. At kung tatanong tayo sa verse 9, parang ganun din po yung sinasabi mga kapatid. Sabi po rin sa verse 9, ito ang tunay na ilaw na dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Kaya pala nung nagsalita siya, nangaral siya sa John chapter 8 verse 12. Ito yung sinabi ng Panginoon. Pag ginawa palagi yung kanyang kalooban, sabi po rito, hindi lalawan sa kadiliman kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. So makikita natin may pagkakaparehas dun sa verse 4 sa verse 9. Yung salita ng Panginoon Jesus sa John chapter 8 verse 11. So iyan po yung katangian ng Panginoong Jesus. Ini-intro po siya rito, inuri yung kanyang katangian. So iyan po yung unang bagay. Number 2, ang pangangailangang isugo si Juan.
sabi sa verse 6, at nakarito si Juan na isinuno ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungo sa ilaw, at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ang ilaw, subalit nakarito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Bakit po parang napakalaga na nung dumating ang Panginoong Yesus, yung siya'y magkatawang tao, ay nandun din si Juan. Katunayan niya, sinabi niya ito sa John chapter 1 verse 23. Sabi ni Juan Bautista, sinabi niya, ako ang tinig ng isang tumihiyaw sa ilaw. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Ganito ang sinabi ni Propeta Isaias. At sinabi rin ito, inihula na ito bago pa dumating si Juan sa Isaiah chapter 40 verse 3. Yun yung kanyang kinot, yun yung kanyang sinabi. Isang tinig ang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilaw ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo sa ilaw ang lansangan para sa ating Diyos. So, ibig sabihin, kailangan matupad yung sinabi ng kasulatan na pagdating ng Panginoong Hesus, may herald, may forerunners. At nangyari nga po ito na sinasang-ayunan itong verse 6 na natupad yung sinasabi ng kasulatan. At ang dahilan, number 2, upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw. At number 3, upang ang mga tao ay sumampalataya sa ilaw. Isa pang bagay na habang ginagawa ito ni Juan, nung pagdating ng Panginoong Hesus, siya'y magkatawang tao, lumalabas na clue si Juan na eto na, dumating na yung Mesiyas na inaantay ng mga Israelita. Na yung Mesiyas na ipinangako para sa sangkatauhan. So, yan po yung pangailangan na isugo si Juan. At sabi nga po, sa verse 9, ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa libutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Patuloy ko, sabi po rito sa John chapter 8 verse 12. Nang si Jesus ay muling magsalita sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sino mang sumusunod sa akin ay hindi lalaap sa kadiliman, hindi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Yun po yung nais na mangyari ng Diyos sa pagsugo sa Panginoong Hesus. Yung matanglawan tayo, matanglawan ng tao na susunod sa Kanya, at upang sa ganon ay mahango sa kadiliman ng kasalanan at sabi magkakaroon ng ilaw ng buhay. So ayan po yung pangalawang bagay. Una, ang katangian ng salita. Pangalawa, ang pangailangan isugo si Juan. Pangatlo po, verses 10 to 13. Ang dalawang klase ng pagtugon ng tao. Sabi po rito sa verse 10 to 13. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kakilala ng sanlibutan. Nanilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kaluluwa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. So, nagkakaroon na po tayo ng clue kung ano yung dalawang tugon sa pagdating ng Panginoong Hesus.
at sa Panginoong Hesus mismo yung tugon ng tao sa Kanya. Una, ang kalahatan po yung sinabi dito sa verse 10. Ibig sabihin, kasi ang mga writers, lalo-lalo na sa Bible, minsan hinahati yung klasifikasyon ng tao sa dalawang bagay. Isang Hudyo at isang Hentil. Pag Hudyo, mga Israelita. Pag Hentil, yung lahat ng bansa na hindi Israelita. So yan po. Dito sa verse 10, sinabi na lahat, generally speaking, hindi kinilala ang Panginoong Hesus kung siya po ay dumating. Katotohanan po ito na ito yung kanormalan sa tao. Hindi alapin sa Diyos, kundi palayo sa Diyos. Bakit? May pinanganak ba nung nagkaroon siya ng tamang kaisipan? Sinabi niya sa kanyang sarili, kailangan kong basahin ng Biblia o anumang kasulatan para kilalanin ko ang Diyos at magawa ko yung kanyang kalooban. Nung nagkaroon po tayo ng tamang kaisipan, hindi po gano'n yung ating naisip. Katunayan na yung mga ginagawa natin ay hindi kalooban ng Diyos ng mga panahon na yun. At isa yun sa dahilan na tayo ay sinasaway ng mga magulang natin. Kaya yung kanormalan po ng tao, hindi palapit sa Diyos, palayo sa Diyos. So, sinabi na yun sa verse 10, hindi kinilala ang Panginoong Hesus kung siya'y dumating. Sa Gentile world nga, nung panahon na yun, yung matatalinong tao lang, at nagulat pa yung Jerusalem, nung sabihin, nasa na yung pinanganak ng Mesias. Ibig sabihin, kaya sila nagulat, hindi nila i-expect, hindi nila inaantay, at hindi talaga nila tinanggap ang Panginoong Hesus. Kaya sabi sa verse 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Mismo, pati Hudyo. Pati yung pinakitaan ng miracle ng Diyos, iniwanan niya ng kanyang salita, sila hindi tumanggap sa Panginoon. Kaya pantay-pantay lahat tayo sa Diyos. Israelita man o hindi, palayo sa Diyos. Pero sinabi po rito sa verse 12, pwedeng lumapit. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Kailangan po, ito yung pangalawa, sa buong sanlibutan, kailangan ay tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus para bigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapag ganun po yung gagawin natin, bibigyan po tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa Greek, ang faith ay pestes, P-E-S-T-S, na ibig sabihin just have faith or passive faith. Iyan po yung kahulugan sa Greek ng pananampalataya. At iyan din po yung salitang ginamit. Pero sa Hebrew, ang salita pong ginamit ng mga Hudyo, pag sinabing faith, imona, na ang ibig sabihin, faithful, tapat, o katapatan. So parang sinasabi natin, parang natin, magkaiba pala sa Hebrew, magkaiba sa Greek. Pero, naniniwala po ako na nung sabihin ito ng Panginoong Hesus at nung sulatin ito ni Juan, yung salitang faith dito,
Kahit sa Greek, dahil nasulat ang New Testament sa Greek, ang kanyang isip, ang kanyang pakahulugan, katapatan. Kaya, yung pagtanggap sa Panginoong Hesus, hindi lang yung sinabi ko, tinanggap ko, nag-pray ako, tinanggap ko, kundi yung practice dapat, faithfulness, loyalty sa Panginoong Hesus. Kasi kung hindi po natin yung gagawin, ay daw, yung pagbibigay ng karapatang ating anak ng Diyos, hindi po natin matatanggap. Kaya, yun po yung dapat po natin gawin at practicing. Sa Habakuk chapter 2, verse 4, yung faith na ito ay lumabas. At isang Hudyo, isang Israelita yung sumulat nito, sabi, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa magitan ng kanyang pananampalataya. Iwana, faithful, katapatan, tapat. So, yun po yung kailangan po natin tiyakin sa ating pagtanggap at sa ating pagsambalataya sa Panginoong Hesus. At kahit si Apostol Pablo, yun yung kanyang paniniwala. Sabi sa Romans 1:17, pagkat sa magitan ng Ebanghelyo, inihahayag ang pagiging matuwid mula sa Diyos sa magitan ng pananampalatayang mula simula hanggang sa wakas. Anong sinasabi nito? Katapatan. Tulad ng nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa magitan ng katapatan, ng pananampalataya. At sa Galatians, siya rin sumulat nito, chapter 3, verse 11. Sinabi po rito, maliwanag na walang sino bang pawawa ng sala sa harapan ng Diyos sa magitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Ang mga Pariseo, sobrang stricto po nila pagdating sa kautusan. At iyon nga yung dinidikdik nila sa Panginoong Hesus. Pero nung sumulat yung dating Pariseo sa pagkakaintindi niya sa faith na sinasabi, yun din yung kanyang sinabi na ang matuwid mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Na yung kautusan sa paggawa niyan, hindi yan makapagpatawad ng kasalanan. Pero kung gagawin yan dahil sa katapatan sa Panginoong Hesus, iyan po yung hinihiling na ang matuwid ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Sa Hebrews chapter 10, verse 37 to 39, sabi po rito, pagkat kaunting panahon na lang, siya ay darating na at di magluluwat, pagkat ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Sinasabi, darating ang Panginoong Hesus. At sinabi na yung mga mananampalataya ay dapat mabuhay sa pananampalataya o sa katapatan. Sabi po rito sa sumunod na pangusap, pag siya'y umurong, hindi ko siya kalulugan. Ngunit hindi tayo kabilang, sabi ko sa verse 39, sa mga umuturo o napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya at naligtas. So yan po yung tiyakin natin para sa ating sa kaligtasan po natin at sa pagkakaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung yung faith, yung trust na sinasabi natin ay loyalty, faithfulness sa Panginoong Hesus, yung nangyayari, meron po tayong karapatan na binigyan
para maging anak ng Diyos at sa kaligtasan. So yan po yung pangatlong bagay, yung dalawang klaseng pagtugon ng tao sa Panginoon Jesus. Pang-apat, ang pagdeklara bilang anak ng Diyos. Verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatian tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng siya ay puspos ng kagandahan loob ng katotohanan. Parang ang dating po rito, nung nagsasalita yung sumunod, kung sinasabi nito, kumbinsido siya na dapat manampalataya sa Panginoong Jesus dahil siya yung kaisa-isang anak ng Ama. Paano kaya siya nakumbinsi? Excuse po. Una, marahil yung kasi wala pang mga alagad nun, binautismuhan ng Panginoong Jesus. Sabi po rito sa Matthew chapter 3, verse 17. Nung bautismuhan ng Panginoong Jesus, ito po yung sabi, at narinig ang isang tinig mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak at lubos kong kinalulugdan. Mark chapter 1, verse 11. Luke chapter 3, verse 22. Ganito rin po yung sinabi. Sila'y nagkakaisa, may nagsalita sa langit, yung Ama, at sinabi, in-acknowledge, pagkatapos bautismuhan ng Panginoong Jesus, ito ang aking anak na kinalulugdan. Ito ang minamahal kong anak. Pero hindi lamang po isang beses nangyari yung ganitong pangyayari. Meron pa pong sumunod sa Transfiguration o dun sa pagbabagong anyo ng Panginoong Yesus na natala sa Matthew 17 verse 5. Sabi po rito, nagsasalita pa siya nang lumilim sa kanila ang malinding na ulap. Mula rito'y may narinig silang tinig na nagsasabi, ito ang anak kong minamahal at labis na kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Matatagpuan din po ito sa Marcos 7, Lucas 35, at Juan 12, 28. Sa pagkakataong ito po, kasama na si Juan sa pangyayari ito. Kung babasahin natin yung buong kapitulo, itong binasa kong talata sa Matthew 17, sa Mark chapter 9, sa Luke chapter 9, at sa John 12, sinama sila ng Panginoong Jesus, yung tatlo, si Pedro, si Santiago, at si Juan. Na siya mismo, narinig niya, nakita niya mismo yung pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus, at narinig niya yung salita. Ito ang aking anak na pinakamamahal. Sa kanya kayo makinig. Kaya, ganito na lamang yung kanyang salita sa John chapter 1 verse 14. Na kumbinsido siya na ang Panginoong Jesus ay kaisa-isang anak ng Ama. Dahil narinig niya mismo na yung Ama ang nagdeklara sa Panginoong Jesus. Na sinabi siya yung kanyang anak. Walang ibang pinagsabihan. At mga eyewitnesses na nakarinig ng yung boses. At tumingin sa Panginoong Jesus na sa kanya sinabi yun. Sa kanya lang po sinabi yun. Narinig ni Juan ng mga alagad. Kaya nga, yung buong sa bautismo, si Matthew, yung nagsulat nun, si Mark, yung nagsulat, at si Lucas, yung nagsulat. Saan kaya nila narinig yun? Paano nila nalaman? Wala pa naman sila nun. Dito sa John, may unang mga alagad, si Juan Bautista,
na nang sabihin sundan ng Panginoon Jesus, sumunod. At tingin ko, ito yung nagkwento na nung bautismuhan ng Panginoong Jesus, narinig nila yung sinabi ng Ama para sa Panginoong Jesus. At sila yung nagsabi sa mga alagad, sa iba pang mga alagad, patungkol ko dito. So yan po yung apat na bagay. Kaya doon sa verse 14, parang binawakasan niya sa kanyang salita, tanggapin mo na, magtiwala kayo sa Kanya. Maging loyal, maging faithful yung buhay para sa Panginoong Jesus. Dahil siya yung pag-asa natin, at dahil siya yung Mesiyas na ipinangako, at dahil siya yung kaisa-isang anak ng Ama, ng Diyos Ama, na kung saan narinig nila, nagsalita ang Ama at sinabi, ito ang aking anak na lubos ko kinalimutan. Bilang pagbibigay ng konklusyon sa mensahe po natin dito, mga kapatid, mga kasama sa church, sa Yeshua Finisher Faith Church, YFC. Ito po yung konklusyon. Meron pong 7 bagay. Una, ang Panginoong Yesus ay Diyos. Yan po yung number 1. Number 2, nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya sapagkat siya, Creator. Number 3, nang magkatawang tao ang Panginoong Yesus ay naunang isinugo si Juan. Number 4, upang matupad ang inihuda ng kasulatan. Number 5, ang Panginoong Yesus ang ilaw ng sanlibutan. Number 6, dalawang tugon ng sangkatauhan ang ginawa sa Kanya. Hindi siya kinilala at tinanggap, o kaya ay tatanggapin siya at sasampalatayan na. So yan po, number 6. At number 7, ang Panginoong Jesus ay diniklara ng Ama ng magkatawang tao at sinabi, ito ang aking anak. So yan po yung 7 conclusion sa pinag-aralan po natin. Ang pinaka-application po nito, sumampalataya, magpasako sa Panginoong Jesus. Number 2, maging masunurin sa Panginoong Jesus. At pag-aralang maging masunurin sa Panginoong Jesus hanggang sa huling hininga. Yan po yung tinatawag na katapatan ng faithfulness. Tayo po'y manalangin. Panginoon ng makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mensahe sa amin, sa akin. Lahat po kami, Panginoon, ay kinausap mo po mula sa iyong salita. Salamat po, Panginoon. Dalangin po namin sa inyo na nawa ay kami na nagsasabi sa inyo, kami na nagsasabi sumasampalataya sa inyo, ay ma-practice po namin yung katapatan sa aming paubuhay bilang mga tao at bilang mga mananampalataya. Ang sagad, yung pangako ng iyong salita ay matanggap po namin sa pangalan